Patunayan sa inyo na ang Panginoong Diyos ay buhay. Siya ay naandyan para sa atin. Hindi niya tayo pinababayaan. Salamat po, Panginoong Diyos. Salamat din po sa aming pastor na si Brad Willie. Salamat po sa mga sama-samang panalangin. Nananalig po ako, Panginoon, na ikaw ay buhay na andyan ka sa aming tabi palagi. Hindi mo kami pinababayaan. Salamat po ng maraming. Brad Willie, salamat po sa prayer. Pinakikinggan po ng Panginoon natin ang prayer ng mga kapatiran kasi alam niya po totoo ang puso niyo. Salamat po ng marami din sa iyo, Brad Willie. Higit sa lahat sa ating Panginoong Diyos sa kagalingan, sa kapanatagan ng loob na binigay niya sa akin. Salamat po in Jesus' name. Thank you po, Lord. Amen. Salamat po mga kapatid. Bye-bye. Salamat po. Magandang gabi po sa lahat ng mga nanonood po sa ating programa, ang Mabuting Daan Bible Program, sa Facebook Live at sa YouTube Live. Ngayon po ay Huwebes ng gabi dito po sa Pilipinas, April 28, 2022. Tayo po ngayon sa kalooban ng Panginoong Diyos ay napapanood pong live mula po rito sa Paridel, Bulacan, sa buong Pilipinas at sa buong mundo ay napapanood po tayo sa pamamagitan po ng live streaming ng Facebook at ng YouTube. At mini-welcome po natin sa kasalukuyan ang mga nasa YouTube. Meron po ritong nakaregister na 20 at sa Facebook po ay meron po ngayon na 7. Paki-share lang po natin ang ating programa sa ating mga kamag-anak at mga kaibigan at mga kakilala para sa ating Bible studying ito ay makasama po natin sila sa pag-aaral ng mga salita ng Diyos. Ako po yung humihingi ng paumanhin doon po sa mga nag-abang, naghintay sa atin noong nakaraang Martes ng gabi. Dahil tayo po ay nag-replay lang. Meron po kasi akong mga inasikaso nitong mga nakaraang araw. Kaya noon pong Martes ng gabi ay hindi po natin nagawa na tayo po'y makapag-programa ng live. Nag-replay lang po tayo. Kaya ngayong Huwebes po ng gabi, ngayong April 28 sa taong 2022, ay atin pong ipagpapatuloy. Ito pong ating topic na series na rin na ginagawa natin dito po sa ating programa, yung Martes at Huwebes ng alas 9 ng gabi, na kung saan yung mga katanungan na ipinapadala po sa atin ng ating mga taga-subaybay ay sinasagot po natin at ginagawa na po natin paksa. Kapag ka po kasi linggo ng alas 9 ng umaga, meron po tayong nakahanda na po na paksa at
sa darating na linggo ng May 1. Tayo po pala ay magpapalit na po ng buwan. Yung ating panglinggo na paksa na ito po ay talaga namang napapanahon ang mga katangiang dapat mataglay ng mga kandidatong karapat-dapat iboto ng mga Kristiyano ayon sa Biblia. Ang eleksyon po dito sa Pilipinas, May 9. Kaya ano na po ito talagang wala na pong 2 linggo halos para po dyan sa inaabangan na halalan, eleksyon dito po sa ating bansa. Yung mga nasa abroad, mas mas nauna na po silang nakaboto. At sa akin ngang napakinggan sa balita po sa telebisyon, nangihinayang po ang marami nating mga kababayang Pilipino sa abroad na bumoto para kay Congressman Marcoleta. Nanghihinayang po sila dahil number 1 pa naman sa kanilang listahan bilang senador si Congressman Marcoleta. Pero ayon nga po sa balita, siya po ay nag-withdraw ng kanyang candidacy bilang senador. Yun po yung latest na balita na ngayon po ay pinag-uusapan po. Hindi lamang po sa mga balita sa radyo, telebisyon, maging sa social media po. Yan ay mainit na paksa. Dahil nga po sa papalapit na eleksyon, May 9, dito po sa Pilipinas. At sana yung ating mga taga-subaybay sa darating po na linggo ng alas 9 ng umaga ay makumpleto po ninyo yung paksa na yan na ating ipinag-aanyaya. Yang topic series na yan, tungkol po dyan sa mga kandidatong karapat-dapat nating iboto. Ngayon, dito po sa ating panggabi na programa, yung Martes at Huwebes na panggabi na programa po natin, ang natatandaan ko po na topic series natin ay tungkol po sa water baptism, yung bautismo sa tubig. At kung natatandaan niyo pa po yung ating huling naging pagtalakay, ay ating naipaglingkod na ito pong bautismo sa tubig, yun pong binyag. Sa Biblia po, bautismo, baptism. Ngayon, sa Iglesia Katolika po, yung bautismo po, yun po yung binyag. Ang water baptism, sa Biblia po, ang mga karapat-dapat pong bautismohan sa tubig, yung mga taong sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Para ikaw po'y maging qualified na tumanggap ng water baptism, ang requirement po, kailangan may pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Agaya po noong nasa Aklat ng Gawa, 8:35, 38, basahin po natin yung pagbabautismo dito po sa bating. Ginawa po ito ni Felipe. At binuka ni Felipe ang kanyang bibig at pagpapasibula sa kasulatang ito ay ipinangaral sa kanya si Jesus. Dahil binabasa nga po nung bating yung kasulatan ng propeta Isaias. Yung hula po na nakasulat po sa aklat ng propeta Isaias, ipinangaral ni Felipe sa bating na sa Panginoong Hesukristo po natupad yung hula na isinulat ng propeta Isaias. Ngayon,
noong sila po'y naglalakbay, sakay po sila noong karo, noong karwahe, ano po nangyari? Pagpapatuloy po sa mga talatang ating babasahin sa 36. At sa pagpapatuloy sa daan ay nagsidating sila sa daong may tubig. At sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan. Bigyan natin ng pansin, mga magulang at mga kaibigan, na habang sila po'y nasa paglalakbay, ang ginawa po ni Felipe ay ipangaral sa bating ang Panginoong Hesukristo. Tama po. Wala namang ibang ipinangaral itong si Felipe dito po sa bating. Ang ipinangaral niya ang Panginoong Hesukristo, ang person ni Jesus Christ. Amen po ba? Pwede ho bang sumagot ang mga nasa Facebook, nasa YouTube? Gusto ko lang pong ipapansin yung punto na yan. Yung dapat na maipangaral sa mga tao, ang Panginoong Hesukristo, yung person ni Jesus Christ. Meron po kasing mga grupo, mga iglesia, meron po silang mga set of doctrines, meron silang mga doktrina na doon nila pinapadaan ng mga tao, meron silang mga mass indoctrination, at ang mga nandyan po sa doktrina yung mga batas patuparin sa iglesia. Kung ano po yung mga regulasyon, mga do's and don'ts, yun po yung mga nasa doktrina. Ngayon, ang akin pong napansin, dahil ako po'y nanggaling sa ganyang grupo, sa grupo ni Brother Eli Soriano, sa loob ng 19 na taon, ang akin pong napansin, dahil yung mga dinoktrinahan, ang mga itinuro po tungkol sa mga turo, yung mga palatuntunan, mga regulasyon, mga do's and don'ts sa iglesia, ang nangyari po, yung mga naging miyembro, ang kanila pong na-master, ang kanila pong nagkaroon sila ng mastery sa mga doktrina. Yun ang kanilang nakilala, yung mga palatuntunan, yung mga patakaran doon sa iglesia. Ang malungkot po, hindi po nila nakilala ang Panginoong Hesukristo. Hello? Kaya tingnan niyo po yung mga nandyan po sa grupo ni Brad Eli. Sila pagdating sa yung huwag magsusuot ng alahas ang mga babae, yun, alam na alam nila yun. Huwag magme-makeup yung mga babae, alam nila yun, yung doktrina na yun. Huwag magsusuot ng pantalon, yun, alam nila yun. Pero pagdating sa Panginoong Hesukristo, kulang sila sa kaalaman. Hindi po kasi nabigyan ng pansin, ng emphasis, ang tungkol sa person ni Jesus Christ. Ang marami po nagbigay ng pansin sa kanilang mga doktrina, sa kanilang mga iglesia. May kausap po ba si Brad Billy ngayong gabi? Pwede ko po bang malaman sa mga nasa YouTube, nasa Facebook, kung nakukuha niyo po yung punto na sinasabi ko. Si Felipe, sa kanyang pangangaral, dito po sa bating, ang ipinangaral niya si Jesus Christ. Meron pa po bang itinuro si Felipe na iba pang mga dapat na ituro dito sa bating? Sa grupo ni Brad Eli, alam ko po yung set of doctrines dyan. Uumpisahan sa
panalangin, uumpisahan sa dila, uumpisahan po doon sa, sunod-sunod po yan yung pakikisama sa mga kapatid sa loob ng iglesia, pakikisama mo naman sa labas ng iglesia, tapos nandyan po yung tungkol sa, sabi ko ng mga kaibigan natin, Brad Willie, yung paksa tungkol doon sa 4 na klase ng puso, ito po yung paboritong paksa ng aming kuya. Yung tungkol sa yung talinghaga ng manghahasi, yung sa tabi ng daan, sa batuhan, dawagan at mabuting lupa. Sabi ho ng mga kaibigan natin, ito po yung binabalik-balikan ng aming kuya. 100 taon na pong mahigit na yan ang kanyang madalaso na hinahadel sa amin. Samantalang yan po ay nasa doktrina naman. Yun nga po yung sinasabi ko na kung pag-aaralan mo natin yung mga ibang iglesia, kagaya po noong iglesia po, yung samahan ni Brother Eli, ito po yung kanilang maraming mga paksa. Nandyan yung tungkol sa pag-aabuloy, nandyan po yung sa pagkakatipon. Ayan, tapos pagdating na nga po sa kagayakan, yung mga babae, bawal magsuot ng alahas, magpapahaba ng buhok na hindi pwedeng putulan. Tapos, hindi pwedeng mag-makeup yung mga babae. Pero pagka ikaw ay reporter ka doon sa kanilang TV station, yung mga babae doon naka-makeup, naka-lipstick. Tapos yung tungkol doon sa mga bawal na pagkain. Napakarami pong mga paksa na itinuturo diyan po sa kanilang pagdodoktrina na yan. Samantalang sa Biblia po, pag binasa natin, nakafocus ang pangangaral sa person ng ating Panginoong Hesukristo. Amen po ba? Tingnan niyo po itong si Felipe, noong pangaralan niya ang bating. Ang ipinangaral ni Felipe sa bating ay ang Panginoong Hesukristo. Ngayon, nung sila po'y nagpapatuloy na po sa paglalakbay, sila'y nagsidating sa dakong may tubig. Sinabi ng bating, narito ang tubig, ano ang nakakahadlang upang ako'y mabautismuhan? Nagtatanong na po itong bating kay Felipe, gusto na po niya siya mabautismuhan. Ano ngayon ang tugon ni Felipe? Tuloy ang basa. At sinabi ni Felipe, kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. Yun po ang naging sagot ni Felipe dito sa bating. Kung nananampalataya ka ng buong puso, ay mangyayari. At sumagot siya at sinabi, sumasampalataya ako na si Hesukristo ay anak ng Diyos. Dahil sumasampalataya itong bating sa ating Panginoong Hesukristo, ano nangyari? Sa 38, at ipinagutos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating at kanyang binautismuhan siya. Sino po yung arapat-dapat na bautismuhan sa tubig ayon sa Biblia? Yun po yung sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Ngayon po sa YouTube ay sumampa na po sa 46. Sa Facebook ay 29. Purihin ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Ang sumasampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, sila po ang karapat-dapat pong bautismuhan o binyagan.
Kaya po yung mga sanggol, yung mga baby, dapat hubang yun binyagan. Yun hubang mga sanggol na binibinyagan sa Iglesia Katolika, tama hubang binyagan ang mga sanggol. Tama po ba na ipagkaloob yung binyag, yung bautismo sa mga sanggol? Sa Biblia po, ang dapat na bautismuhan, ang dapat na binyagan, yung sumasampalataya, may pananampalataya. Ang mga sanggol, wala po yung pananampalataya. Tama po ba? Walang kakayahan pang sumampalataya ang isang sanggol. Wala silang malay. Tama po, wala silang buwang. Nagkakaintindihan po. Kung meron pong mga Katoliko na nakakapanood ngayon sa atin. Pag-aralan niyo po yung sinasabi ko. Basahin niyo po ang inyong mga Biblia. Mababasa natin sa Biblia yung mga binautismuhan o yung mga bininyagan. Sila po ay adult. Hindi na po sila mga sanggol, mga bata. Sila po ay kumpleto na po yung kanilang isip. At meron na po silang mga kakayahan na sumampalataya. Sa Biblia po, para ang tao po'y magkaroon ng pananampalataya, ang pananampalataya po'y manggagaling sa pakikinig. Roma 10:17. Makikinig ka sa ipinapangaral na salita ng Diyos, magkakaroon ka ng pananampalataya. Tama po. Kagaya po ng nangyari dito po sa Bati. Noong mangaral sa kanya si Felipe, ipangaral ni Felipe sa Bati ng Panginoong Jesucristo, sumampalataya itong Bati sa Panginoong Jesucristo. Tama po ba? Nakukuhan niyo po, naintindihan niyo po yung mga punto na yan. Kaya sa Iglesia Katolika, kung meron man po silang pagbibinyag sa mga sanggol, sa mga baby, lumalabas po, not valid po yung mga binyag sa mga sanggol. Bakit po? Kasi kung merong dapat binyagan, kung merong dapat bautismuhan sa tubig, yun po yung tao na sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen! Mag-iba naman po ang mga sumasampalataya at sumasang-ayon. Dito po sa mga talatang binabasa po natin. Sa Biblia po, ang karapat-dapat na mabinyagan o mabautismuhan yung sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. At yung manner, yung paraan noong bautismo o binyag sa Biblia, kung ating bibigyan ng pansin, yung nasa Gawa 8, at ang talata po ay 38, at ipinag-utos niyang itigil ang karo at sila'y kapwa lumusong sa tubig. Si Felipe at ang bating lumusong sa tubig. Tapos binautismuhan ni Felipe ang bating. Ano dapat nating mapansin dyan? Ang tamang paraan ng bautismo sa tubig o binyag, sa Biblia, yung palang babautismuhan o bibinyagan, ilulubog sa tubig. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba yan? Yung pagbabautismo sa Biblia, pagka mayroong babautismuhan, dapat pala sa paraang palubog, immersion. Hindi po wisik. Hello?
Pag-aralan po natin yung bautismo o binyag na natanggap natin. Sa Biblia po, ang water baptism po, yan po'y immersion. Yan po ay inilulubog sa tubig yung isang binabautismuhan. Obserbahan nyo po yung pagbibinyag sa mga sanggol. Yung ginagawa ng mga paring Katoliko sa mga sanggol. Hindi po ba, hindi naman nilulubog hindi po ba yun ay wisik? Tama po ba? Sa Biblia po, kahit ang Panginoong Hesukristo, kung ating titingnan kung papaano po binautismuhan ang Panginoong Hesukristo sa tubig, sa ilog ng Jordan, binautismuhan siya ni Juan Bautista, o papaano po yung nangyaring bautismo ron? Sa Mateo 3, at ang talata po ay 16. Sa Panginoong Hesukristo po, tingnan po natin yung water baptism niya. At nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Napansin niyo po yung salita? Nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Bakit po sinabing umahon sa tubig? Kasi lumusong muna. Tama po ba? Tama po ba, mga magulang at mga kaibigan? 50 ang nasa YouTube Live at 28 sa Facebook Live. Praise the Lord. Hallelujah. Marami pong na-miss ang ating programa noong Martes. Kaya ngayong Huwebes nandyan po yung maraming nag-abang sa atin. Ano po ang dapat nating mapansin sa water baptism na nangyari sa Panginoong Hesukristo? Binautismuhan ni Juan Bautista si Jesus Christ sa ilog ng Jordan. Sabi po sa talata, nang mabautismuhan si Jesus, pagdakay umahon sa tubig. Anong ibig sabihin? Ang Panginoong Hesukristo, yung water baptism na tinanggap niya, yun po ay palubog. Na ilubog sa tubig ang Panginoong Hesukristo. Inilubog siya ni Juan Bautista. Kaya, pagkatapos siya'y mabautismuhan, umahon sa tubig ang Panginoong Hesukristo. Amen. Amen po ba? Salamat po dito sa patotoo. Testimony ni Aurelia Gabriel. Salamat, Panginoong Jesus, sa pagpapagaling sa aking sakit na diarrhea. Salamat, Brother Willie, sa panalangin. Nagbalik na ang aking gana sa pagkain. Praise the Lord Jesus. Amen. God bless, Brother Willie. God bless you too, mga kapatid. Salamat po dyan sa inyong testimony na yan, na inyong ibinabalik sa Panginoong Jesus ang papuri at pasasalamat sa kagalingang ipinagkaloob po sa inyo. O ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan tungkol sa water baptism. Ipinagkakaloob yan sa isang sumasampalataya. Ngayon, papaano po dapat maisagawa yung water baptism sa isang sumasampalataya? Yung babautismuhan, dapat ilulubog yan sa tubig. Dapat malubog sa tubig yung isang binabautismuhan. Kagaya po ng nangyari sa bating. Nung bautismuhan ni Felipe, sila po ay kapwa lumusong sa tubig. Tapos, nangyari po yung bautismo doon sa bating. Tapos, ang Panginoong Hesukristo, dito naman po sa ulat ni San Mateo, doon sa water baptism sa ilog ng Jordan. Noong bautismuhan ni Juan Bautista ang Panginoong Hesukristo sa ilog ng Jordan, sinasabi po
nang mabautismuhan si Jesus pagdakay umahon sa tubig. Ibig sabihin, nalubog sa tubig ang Panginoong Hesukristo. Kaya sinasabing umahon siya sa tubig nang siya'y mabautismuhan. Kaya yung tungkol po dyan sa binyag na winiwisik sa ulo, hindi po yun yung binyag o bautismo na itinuturo sa Biblia. Nagkakaintindihan po ba? At lumalabas po yung binyag na isinasagawa sa mga sanggol, sa mga bata. Yung ibinibigay ng mga paring Katoliko sa mga sanggol. Ano po yun? Not valid po yun kung sa Biblia po natin ibabatay. Kasi ang bautismo, binyag, yung water baptism, yan po ay ipinagkakaloob po yan, ibinibigay yan sa isang sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen! Mag-amen naman po lahat ng sumasampalataya at sumasangayon dyan po sa ating binasang mga talata na yan. Hindi po para sa mga sanggol ang binyag. Bakit? Kasi ang mga sanggol, wala pa silang pananampalataya. Wala silang buwang, wala silang malay sa salita ng Diyos. Kaya, papaano sasampalataya ang mga sanggol? Para magkaroon ng pananampalataya, makikinig sa pangangaral ng salita ng Diyos. Tama po ba? Tapos, ang tamang pagbibinyag, ang tamang pagbabautismo sa Biblia, yung isang babautismuhan, ilulubog sa tubig. Hindi wiwisikan sa ulo ng tubig. Kahit po sa Pasyong Katoliko, talagang hindi naman wisik ang binyag. Ang pagbabautismo ni Juan doon sa ilog ng Jordan, isisisi na minsan ang buong katawan parang pinaliguan. Kaya naalala ko na po yung nasa Pasyong Katoliko na sinasabi na ang pagbibinyag ni Juan doon sa ilog ng Jordan, isisisid na minsan ang buong katawan para ng pinaliguan. Yan po mga magulang at mga kaibigan. Ang dapat po nating maunawaan tungkol po sa water baptism, yung bautismo sa tubig. Ang paraan po ng pagbabautismo, ilulubog ka sa tubig. Pwede yang gawin po sa ilog, pwedeng gawin sa dagat, pwedeng gawin po sa swimming pool. Tama po ba? Tama po ba? Kasi ang kailangan po kasi maraming tubig para mailubog ang isang babautismohan o bibinyagan. Kaya dito po sa atin, yan po yung ating mga pagsasagawa po ng water baptism dito. Pagka po mayroong ilog na malinis, doon po tayo nagbabautismo. Pagka naman po nasa dagat, malapit tayo sa dagat, yun po yung doon natin pwedeng gawin po yung bautismo. Doon natin ginagawa sa dagat. Kagaya po noong kami makarating sa Aurora, dyan sa Baler. Sa dagat po tayo nagbautismo. Ngayon, dito po sa Plaridel, meron po tayo ritong kaibigan na may-ari po ng isang resort. May swimming pool po rito sa lugar natin. Tayo po doon po nagbabautismo. Doon naman po sa Pampanga Provincial Jail, nung tayo po ay Bible study po ron, di may mga sumampalataya. Binautismuhan po na rin
O ngayon, hindi naman po pwedeng ilalabas po yung mga inmates para dalhin mo sa ilog o sa dagat o sa swimming pool. Ang pinayagan po ni Warden, mag-provide na lamang po ng mga drum na may tubig at doon na lang po gawin po yung bautismo. Yun nga po yung mga pictures na nakikita po ninyo dun sa ating opening song. Bagamat blurred dahil ayaw po ni Warden na maging malinaw po yung mga mukha doon sa litrato, kaya blurred po yung ating mga pictures. Pero mapapasin din nyo na sila po ay may drum na puno ng tubig na doon sila inilulubog. Ayan, yan po yung aking gusto pong ipapansin sa ating mga taga-subaybay, sa mga nanonood sa atin sa Facebook at sa YouTube. Kaya pagka po tayo babatay talaga sa Biblia, hanapin po natin yung water baptism na ang paraan po ng pagsasagawa ay ilulubog ka sa tubig. Ngayon, sino po yung dapat bautismuhan sa tubig? Ang isang sumasampalataya. Pangino, sa Panginoong Hesukristo. Dapat po, ang isang babautismuhan, sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Wala nang iba pa. Wala nang iba pang person na sasampalatayanan. Diyan po sa bautismo sa grupo ni Brad Eli, natatandaan ko po yung mga bautisador dyan Pagka maglulubog na po sa tubig, ang huling tanong nila doon po sa isang babautismuhan, ikaw ba kapatid ay sumasampalataya na sa mga huling araw na ito ay mga sugo ng Diyos, sina kapatid na Eli at kapatid na Daniel? Hello? Huwag kayong mapipikon sa akin lalo yung mga fanatics. Yung mga nagre-record ng ating programa sa Apalit. Alam nilang totoo po ang sinasabi ko kasi ganun po yung mga bautisador dyan. Ang pinakahuling tanong nila sa isang binabautismuhan bago nilubog sa tubig. Ikaw ba kapatid ay sumasampalataya na sa mga huling araw na ito, mga sugo ng Diyos, sina kapatid na Eli at kapatid na Daniel. Ayan, pagka sumang-ayon po yung tinatanong, doon na po ilulubog sa tubig. Ang tanong ko sa inyo, tama ba yung bautismo na sinasagawa dyan sa grupo ni Brad Eli? Sige nga po. Sagot nga po yung mga nasa Facebook, nasa YouTube. Kung atin pong susuriin sa Biblia, tama po ba yung tinanggap yung bautismo sa grupo ni Brad Eli? Kasi hanggang ngayon po ay tuloy-tuloy po yung kanilang pagbabautismo Ang gamit nilang videos sa doktrina yung kay Brad Eli. Ngayon, yung mga nahihikayat doon sa mga videos ng doktrina ni Brad Eli, sila po yung mga binabautismuhan dyan. At kung magyabang nga po yung mga fanatics, mas marami raw na babautismuhan ngayon. Kumpara noong buhay si Brad Eli. Para ibigay ang kredito dito sa kanilang kuya. Mas marami daw ngayon ang nababautismuhan, nadadagdag na mga miyembro, kumpara noong buhay si Brad Eli. Kung tutuusin natin, ano ba ang nagagawa ng inyong bagong leader? Meron ba? Para sa kanya nyo ibigay ang kredito. Dapat bang mabigyan pa ng credit yung inyong kuya? Samantalang magbukas ka ng radyo, telebisyon, si Brad Eli, kahit patay na siya, yung kanyang mga old recorded na mga videos, audios ang ginagamit. Kahit nga po dyan sa pagdodoktrina. Di ba mga videos ni Brad Eli ang nagdodoktrina? Yun bang inyong kuya may ginagawa? O kung kuya lang yan. At naghihintay lang kuya ng koleksyon ng abuluyan. Yun bang inyong kuya
nag-Bible exposition pa. Ha? Isang taon nang mahigit na pumanaw si Brother Eli Soriano, pero ang inyong bagong leader na noong ipinagmamalaki sa kapatiran ay ka-frequency ni Brad Eli. Ka-frequency ni Brad Eli si Kuya. Kahit hindi po nag-uusap, yung talata sa Biblia na ipapaliwanag ni Kuya, kagaya din ng paliwanag ni Brad Eli. Hello! Kaya sabi ni Chairman, ni Brad Roland, hiwaga! Gusto mo ng hiwaga? Maghintay ka! Sabi ni Roland. Maghintay ka ika. Kasi kung papaano naipagkaloob ang hiwaga kay kapatid ni Eli, ipagkakaloob din kay Kuya yan. Tapos meron nga po kasi sinabi si Brad Eli na pagka daw siya nawala, yun daw karunungan, ililipat dito kay Kuya. Sabi ng mga kaibigan natin, ang tagal naman. Baka na-traffic ika kasi isang taon nang mahigit hindi pa lumilipat kay Kuya karunungan Yun po yung maraming mga nadismaye. Yung mga dismayado na umasa doon sa sinabi ni Brad Eli na yun na kasi ikabuhay pa kasi ko. Buhay pa ako. Pag wala na ako, madali naman ikang lumipat yung karunungan kay kapatid na Daniel. Eto po, mahigit sa taon na pong pumanaw si Brad Eli, naghihintay ang mga miyembro na lumipat yung karunungan, wala po kaya nga walang Bible exposition yung inyong kuya. Yung inyong kuya ay nagtago na sa aparador at hindi siya pwedeng tanungin ng mga tao kahit ng mga miyembro. Maliwanag naman yung video si Brad Eli. Sabi ni Brad Eli, pag ang pastor ay ayaw magpatanong, manluloko yun. At dapat layasan ng miyembro. Tanong nyo kay Mel na maraming ganong video si Brad Eli. Na ipopost din po yan sa Facebook, sa YouTube. Kaya lang balita ko, pag ang mga videos, kahit si Brad Eli pa ang nagsasalita, ipinapatanggal na ngayon. Dahil ayaw nilang marami pang mga may kani-kanyang mga channel sa YouTube. Dapat daw isa lang ang official na YouTube channel. Ayaw nila na yung mga miyembro gagawa ng kani-kanyang mga YouTube channel at mag-a-upload ng videos ni Brad Eli. Ano dahilan? Ito mga dahilan. Kasi nandyan po yung mga videos ni Brad Eli na sinasabing pag ang pastor ayaw na magpatanong, manluloko yun. At dapat layasan. Sino ba ngayon yung ayaw magpatanong? Hindi ba yung pumalit kay Brad Eli? Kaya gusto po nilang ipatanggal yung mga ganong videos si Brad Eli. Kasi tinatamaan sa leeg. Tama sa leeg, nagbubumirang dito po sa kuya. Yung salita ni Brad Eli na ang pastor na nakatago sa aparador ayaw magpatanong sa mga miyembro, manluluko at dapat layasan ng mga miyembro. Yan ang isang dahilan. Pangalawang dahilan, kaya ayaw nilang may mga video si Brad Eli na ina-upload sa iba't ibang mga YouTube channel kasi gusto po nilang masolo yung kita doon sa mga videos sa YouTube. Ayaw nilang kumita ang ibang mga miyembro, yung mga nagtiyaga na mag-record ng mga videos ni Brad Eli. Gusto nilang solohin yung mga kikitain. Kasi pagka ang video mo sa YouTube, marami pong nanonood, papasukin po yan ng mga advertisements, ng mga commercials. Diyan po kumikita yung isang YouTube channel. Nagkakaintindihan po ba tayo? Ngayon, ang gustong mangyari, nitong bagong leader dyan, lahat ng mga YouTube channel
na nag-a-upload ng videos ni Brad Eli, sila ay mga unauthorized. Hindi sila otorisado. Kaya kahit miyembro ka pa, irereklamo yan at ipapasara yung YouTube channel mo. Kasi ang pinag-uusapan na rito yung pera, yung kikitain. Yan po yung aking dyan. Nakitang mga dahilan. Kaya pinapatanggal na po nila kahit mga videos pa ni Brad Eli ang naka-upload dyan po sa iba't ibang mga YouTube channels na yan. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Yung pong pagdodoktrina sa pamamagitan ng mga videos ni Brad Eli, yung mga nahikayat ay nagpabautismo, tinatanong po yung mga binabautismohan kung sila ba'y sumasampalataya, nasugo ng Diyos si Brad Eli, si Brad Daniel. Tama pa ho bang isisingit? Tama pa bang isasali yung mga leader? At tuturuan yung mga babautismuhan na sumampalataya dito sa mga leader na ito? Tama pa po ba yun, mga magulang at mga kaibigan? Samantalang yung bating, noong gusto na niyang magpabautismo, nagpahayag siya, sumasampalataya ako, si Hesus Kristo, anak ng Diyos. Nung madinig po yun ni Felipe, binautismohan na niya yung bating. Wala na pong iba pang tinanong si Felipe, sumasampalataya ka ba sa akin? O kaya kay Apostol Pedro? Meron pa bang ganong tinanong si Felipe? Dito sa bating, wala na. Noong magpahayag yung bating na si sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, eto na, binautismohan. Yung pinagkaloob na po ni Felipe, yung water baptism dito sa bating. Amen. Amen po ba sa mga nasa Facebook, nasa YouTube? Kaya kung kayo po, yung mga nandiyan sa grupo ni Brad Eli, binautismuhan kayo at kayo tinuruan ng bautisador na isama niyo po sasampalatayanan si Brad Eli, Brad Daniel, ay mali po at invalid yung water baptism na inyong natanggap dyan sa grupo na yan. Ngayon, time check. 10:00 na po ng gabi. Tayo po muna mag-break saglit at mag-play po ng isang short video. Pagkatapos po ng ating short video, ay ipagpapatuloy po natin ang ating tinatalakay tungkol pa rin po sa water baptism. Magandang araw po mga kapatid. Short video lang po. Ngayon ay April 21, 2022. Short video, pagpapasalamat po sa Panginoong Hesus. Doon po kasi sa pangyayaring napanood ko yung paksa ng kapatid na Willie sa pagpapagaling. Naniwala ako ron, kaya sinubukan ko. Taka ako kasi agad-agad nawala yung pinakiusap kong maalis sa akin, yung may mga ugat kasi ako dito sa kanan ko, lumilitaw siya tapos masakit siya. Yun, agad-agad nawala yun. Kaya sabi ko salamat sa Panginoong Hesus sa isang himala yun para sa akin. Tapos kahapon, nakwento na rin ng misis ko na nung nag-prayer request kami kay Brad Willie last Thursday, dun sa masakit lagi yung likod niya. Nung pagdating ng kinabukasan, kinumusta ko na yung misis ko eh. Sabi naman niya, nawala nga. Ngayon, nagtaka lang siya ngayon kaya nagkwento siya kasi madalas kasi pagdadating na yung period niya, yung men's period niya, may pain yun 2 days before. Pero wala siyang pain na naramdaman. Dumating na yung period niya, kaya hindi niya alam na meron na pala siya. Wala siyang naramdamang sumakit yung likod niya, yung balakang niya. Ganun kasi yan eh.
Sa tagal naming nagsasama, ganun siya. Minsan absent pa siya sa trabaho dahil masakit nga eh. Pero sabi niya, nawala talaga yun. Nadama yun. Hindi man yun nahiling sa Diyos, sa Panginoong Hesus. Wala eh. Nasama pa yun eh. Kaya salamat sa Panginoong Hesus. Katabi ko yung misis ko na natutuwa rin siya. Nagpapasalamat kami sa Panginoong Hesus. Kay Brother Willie na nakilala namin siya. Salamat sa Diyos. Ayun. Muli po, magandang gabi sa lahat ng mga narito po sa ating Bible study. Ngayon po ay Huwebes ng gabi. April 28, 2022. At dito po sa YouTube ngayon, meron pong nakaregister na 51. At sa Facebook ay meron pong nakaregister na 34. Marami po yung mga nandyan na yan. Grupo-grupo po yan, pamilya po yan. Isa naman po isang kumpanya mismo nanonood sa atin. Salamat po sa Diyos na marami na po ang kakaroon po ng interes na sila po ay manood at makinig sa ating pong programang ito. Yan. Salamat po. Dito po sa mga nanonood sa atin, J.R. Suyong. Yan. Kaani po ako sa MCGI. Aral po kasi ang gusto ko. Dito marami po akong natutunan sa mga paliwanag mo, Brother Bill. Praise the Lord po. Salamat po sa Diyos at kayo po ay natututo pala dito po sa ating Bible study. Sa bagay, talaga namang very obvious na po yung nangyayari dyan sa grupo ni Brad Eli, yung naiwan niya. Mula noong pumalit yung bagong leader, wala na po talagang pagtuturo. Yun talagang seryosong pagtuturo ng salita ng Diyos. Ang nangyayari nga po, humahaba ng humahaba yung oras sa kwentuhan, tapos bulahan, tapos yung mga patawa, yung mga joke-joke, tapos dagdagan po ng mga parang nasa isa ka ng variety show na may mga contest na, may mga palaro na, mga batian portion. Kaya marami po nauumay, marami po nawawalan na ng gana na magpatuloy pa. Tapos sobrang higpit pa ngayong Brad Willie, hindi ka na pwedeng gumawa ng iba pang gawain pag huddle na. Sobra matindi pa sa martial law ito. Paano na yung aming pamilya? Ako lang ang kaanib. Yung asawa ko, mga anak ko hindi kaanib. Magugutom lahat. Hindi ako pwede magluto. Sabi mo ng mga nakakausap po natin na yung pinagbabawalan na sila na pagka daw naghahadel na, makinig na ng paksa. Pakinggan daw yung paksa. Sabi ng mga nakakausap ko, wala namang paksa eh. Buti nga kung may paksa, di makikinig kami. Wala namang paksa. Magkwekwento yung aming kuya. Pagka naubusan na ng sasabihin, kakantahan na lang kami. Dadaanin na lang sa kanta-kanta. Ngayon,
Yung mga prayer request po ninyo, ha, sige po, nire-record po natin. Ha? Yung prayer request para po sa asthma at sakit sa kidney. Sige po, mamaya po natin bigyan ng pagkakataon na bago po tayo tuluyang magtapos sa programa. Ngayon, balik po tayo sa ating talakayan. Yung inyo pong napanood na video ng mag-asawang Brother Augusto at Elsa Tarlac. Sila po yung mga dating miyembro sa grupo ni Brad Eli at sila nga po yung nagpapasalamat sa Panginoong Jesucristo sa kagalingang ipinagkaloob sa kanilang mag-asawa. Yun po yung aking nabanggit kanina. Marami pong mga nabautismuhan dyan sa grupo ni Brad Eli. Ang nakabisado po nila yung mga palatuntunan, yung patakaran sa kanilang iglesia. Doon sila naging pamilya. Pero para si Jesus Christ ay makilala po nila, inosente po ang marami. Hello! Karanasan ko po yan eh. Ang tagal kong manggagawa sa grupo ni Brad Eli, pero pagdating sa Panginoong Jesucristo, hindi ko siya nakilala ng lubos. Yung person ni Jesus Christ, hindi kumpleto ang aking pagkakilala. Kasi hindi ko nakilala ang Panginoong Jesucristo sa loob ng 19 na taon na ako'y manggagawa sa grupo ni Brad Eli, na ang ating Panginoong Jesucristo ay patuloy na nagpapagaling. Hello! Yung mga nandyan po sa Facebook, nasa YouTube, nakuha niyo po ba yung punto ko? Ako po mismo aminado sa sarili ko. 19 na taon ako sa grupo ni Brad Eli. Marami rin po akong nabasa at natandaan dito po sa Biblia. Kaya nga, ako nga po yung madalas kasama ni Brad Eli nung araw eh. Walking Bible nga, kung ako tawagin ni Brad Eli, ipakilala sa sa kapatiran eh. Walking Bible, ang tawag mo sa akin ni Brad Eli kasi marami po akong yung nabasa rito at natandaan. Kaya talaga si Brad Eli, gustong-gusto ko kasama nung araw sa mga Bible exposition, mga diskusyon, debate, programa sa radio, television. Dahil nga po, bata pa lang ako noong basahin ko Biblia, 16 years old. Ang lang po, ang naging kulang lang, hindi ko po nakilala ng lubos ang Panginoong Jesucristo dahil si Brad Eli, ang itinuro po sa akin, tapos na ang mga himala, pagpapagaling ng Panginoong Jesucristo. Tumigil na raw po yan, huminto na yan. Kaya, sa nakalipas na 19 na taon ng buhay ko, hindi ko po nakilala ang Panginoong Jesucristo na hanggang ngayon, siya po ay dakilang manggagamot, patuloy pong naghihimala, at nagpapagaling sa lahat ng sakit at karamdaman. Yan po yung sinasabi ko na ang ibinunga po noong mga itinurong mga doktrina na yan ng iba't ibang mga iglesia, nawala po ang focus kay Jesus Christ. Nabaling sila sa mga batas, mga patakaran, mga palatuntunan ng kanilang mga iglesia. Yun ang kanilang nagamay. Yun ang kanilang nakabisado. Pero pagdating sa Panginoong Jesucristo, marami inosente. Marami hindi kilala ng lubusan ng ating Panginoong Jesucristo. Yan po yung ating obserbasyon po dyan. Yung mga prayer request, pakisigurado lang na yan ay naisesave natin dahil marami pong mga prayer request tayong tinatanggap ngayong gabi. Ngayon, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Sa Biblia po, mali yung babautismuhan mo isang tao
magtuturo ka pa ng iba pang mga dapat na sampalatayanan. Ikaw ba kapatid, sumasampalataya na sa mga huling araw na ito'y mga sugo ng Diyos? Sina kapatid na Eli, kapatid na Daniel. Kaya sabi ko, invalid yung bautismo na yun, mali yun. Kasi ang Panginoong Jesucristo po, siya po yung dapat sampalatayanan. Kaya nga ako po, may mga nagtatanong din kasi sa akin, but really, ano ba talaga ang rason mo? Ba't ka ba tinabangan sa grupo ni Brad Eli? Bakit ka ba tumiwalag? Ito po kasi ang nag-trigger nun eh. Noong year 2009, ng buwan ng Oktubre, pasalamat po ng kapatiran yon. Tandang-tanda ko po yun eh. October ng 2009, pasalamat ng kapatiran, nagsalita po yung kuya sa pasalamat. Mas mapalad ang sumampalataya at nakakita kay Brother Eli kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Nadinig niyo po ba'y sinabi ko? Uulitin ko po uli. Kasi nung matinig ko yan, ako po'y kinilabutan. Nanindig po ang mga balahibo sa aking katawan dahil po doon sa nadinig kong kakilakilabot na sinabi ho yan sa pasalamat. 2009, buwan ng Oktubre. Tanong nyo na lang kay Mel kung hindi pa nila sinusunog yung video. Kung hindi pa nila itinapon na yung video ng pasalamat, kung hindi pa nila inedit. Tandang-tanda ko po yung salita na iyon na ang sabi nung kuya, mas mapalad ang sumampalataya at nakakita kay Brother Eli kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tutol po agad ang loob ko dun dun sa narinig ko na yun Kasi po yun idolatry po yun ang tinuturo. Idolatry. Yung mga tao, inaalis na sa Panginoong Jesucristo, dinadala na po kay Brad Eli. Hello? Yung mga nasa Facebook, nasa YouTube, naintindihan niyo po ba sinasabi ni Brother Willie? Kaya po ako nagpasyang tumiwalag kasi sabi ko, kapusungan itong sinasabing ito at hinihintay ko naman po na si Brad Eli sawayin. Ituwid yung sinabi noong kanyang pamangkin pero hindi po natapos po ang pasalamat. Hinayaan po ni Brad Eli yung sinabi na yon na sinabi noong kanyang pamangkin na mas mapalad ang nakakita at sumampalataya kay Brother Eli kaysa mga nakakita at sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sabi ko sa sarili ko, kayo-kayo na lang. Ayaw ko ayawan na. Kaya ako po noong 2000 na yon, deklarado po na ako tumitiwalag na. Kasi nakita ko po na ligaw na lihis na at madilim na isip ni Brad Eli noong mga panahon na yun. Kasi pinayagan niya na yung kapusungang salita na yan ay hindi po niya sinaway. Ngayon, balik tayo sa ating pinag-uusapan. Pagka po kayo ay nandyan sa ganyang iglesia na bago kayo bautismuhan ay uubligahin kayo na sampalatayanan yung mga leader ng iglesia. Naku, wag na ho kayong tumuloy sa bautismo. Kasi invalid po yung bautismo na yan. Baliwala po yan. Kasi sa Biblia, ang mga binabautismuhan, talagang ang hinahanap lang pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Tingnan niyo po yung nasa Gawa. 16:30 hanggang 33. Yung bantay ng bilangguan
nang kausapin po ni na Apostol Pablo, ano po ang nangyari? At sila'y inilabas at sinabi, mga Ginoo, ano ang kinakailangan kong gawin upang maligtas? Nagtatanong po yung bantay ng bilangguan, ano ba ang kailangan kong gawin upang ako'y maligtas? Ano po sagot ng mga apostol? Tuloy. At kanilang sinabi, manampalataya ka. Pansinin po natin ang sinabi doon sa bantay ng bilangguan. Manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Yan po ang itinuro, manampalataya sa Panginoong Hesus. Maliligtas ka, ikaw at ang iyong sangbahayan. Ano po ang nangyari? Tuloy ang basa. At sa kanya'y sinalitan nila ang salita ng Panginoon, pati sa lahat ng nangasa kanyang bahay. Ipinangaral po yung salita ng Diyos dito po sa bantay ng bilangguan, pati sa kanyang pamilya. Ano po nangyari? 33. At sila'y kanyang kinuha ng oras din yaon ng gabi at hinugasan ng kanilang mga lapay. At pagdakay, binautismuhan siya at ang buong sangbahayan niya. Dahil ito pong bantay ng bilangguan ay sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ipinangaral ang salita ng Diyos sa bantay ng bilangguan at sa kanyang sangbahayan, sa kanyang pamilya. Ano po nangyari? Nung gabi rin yaon, binautismuhan itong bantay ng bilangguan at ang kanyang pamilya. Bakit? Kasi sila po'y sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen! Napansin niyo po ba? Yung palang pagsasagawa ng water baptism, hindi naman pala kailangan tumagal ng tumagal ng maraming araw. Wala naman hong dinaanan na set ng mga doktrina. Tama po ba? Wala namang mga sesyon ng mga doktrina na ginawa Yung bating, nung oras na magpahayag ng kanyang pananampalataya sa Panginoong Hesukristo, binautismohan ni Felipe. Ito namang bantay ng bilangguan, noong sumampalataya siya at ang kanyang pamilya sa ipinangaral sa kanila, sumampalataya sila sa Panginoong Hesukristo, nung gabi rin yaon, binautismuhan yung bantay ng bilangguan at ang kanyang pamilya. Tama po ba? Hello? Meron po kasi, papadaanin ka muna sa maraming gabi ng pagdodoktrina, kagaya sa grupo ni Brad Eli. Meron naman po, pagkatapos ng doktrina, dadaan pa po sa tinatawag na pagsubok. Susubukin pa po yung nagpadoktrina sa loob ng 6 na buwan kung talaga sumasampalataya sa mga doktrinang napakinggan. Paano po yung pagsubok na yon? Kailangan ni 6 na buwan, dire-diretso kang dadalo sa pagsamba. Hello, may panahon pa po ng pagsubok sa mga nagpadoktrina. Pagka ikaw po'y sa loob ng 6 na buwan, naging aktibo ka na dumadalo sa pagsamba, doon ka pa lamang po babautismuhan. Samantalang sa Biblia po, basahin natin yung pangyayari sa bating, basahin natin yung pangyayari dito po sa bantay ng bilangguan. Magkatulad Magkapareho lang. Bakit? Dahil sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Yung oras na sila sumampalataya sa Panginoong Hesukristo, nung oras din yaon, ipinagkaloob yung water baptism. Amen! Mag-amen naman po yung nasa YouTube 61, Facebook 40. Praise the Lord. Nagano na tayo 100 na 62 saka 41 mahigit 100 na po Mag-amen naman po yung mga
Sang-ayon. Kay J.R. Suyom, ibig sabihin, Brother Willie, basta sumasampalataya ka ng buong puso at tinatanggap mo ang ating Panginoong Jesucristo, pwede na po bautismuhan kahit wala na po bang doktrina. Hindi ba binasa ko po sa inyo? Ako naman po hindi naman dumaldal. Nagbasa po ako ng mga talata. Tama po ba? Binasa ko po yung pangyayari sa bating at yung kay Felipe na yon. Tapos itong bantay ng bilangguan at nung kina Apostol Pablo. Hindi ba nung sila sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ipinagkaloob na agad yung bautismo? Wala na pong dinaan ng mga indoctrination session. Wala na pong dinaanan pang pagsubok na 6 na buwan. Na kailangan dire-diretso. Tuloy-tuloy kang dadalo muna sa mga pagsamba. Pagka ikay nakapasa sa pagsubok, saka ka palang babautismuhan. Yan, balik-balikan niyo po yung mga talatang binasa ko. O ngayon, yung tao po na nabautismuhan na, yung mga doktrinang dapat niyang matutunan, yung mga aral, yun po ay to follow na lang. Dahil meron naman pong pagkakatipon sa iglesia. Yung araw ng linggo na nagkakatipon ng mga kapatid, doon po may doktrina, may mga aral na itinuturo. Nagkakaintindihan po ba? Naintindihan niyo po ba yung sinasabi ni Brad Willie? Ang mga doktrina, yan po'y ituturo na sa loob ng iglesia. Ituturo na po ang doktrina sa mga kapatid na sa iglesia. Hindi kagaya po ng nangyayari sa grupo ni Brad Ed, sa ibang mga iglesia, hindi ka pa po miyembro sa iglesia, hindi ka pa po bahagi noong iglesia, yung mga batas, palatuntunan, itinuro na sa iyo. Bakit po? Tingnan nyo po, yung nasa Gawa, Kapitulo 15, 1 hanggang 29. Hindi ba nagkaroon ng usapin itong mga hentil na sumampalataya na hikayat ng Apostol Pablo at Bernabe? Kapatid na sila sa iglesia. Mahaba lang yung mga talata, kaya binabanggit ko na lang po yung pangyayari. Ngayon, ito po yung mga Kristiyano na mga hentil, mga pinangaralan ni na Apostol Pablo at Bernabe, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Sila po nasa loob na po ng iglesia. Ang nangyari, meron pong mga ilang Hudyo na nagsasabi dito sa mga hentil na sumampalataya na kailangan pa nilang magpatuli para sila maligtas. Hello? Inuobliga itong mga hentil, mga hindi lahing Hudyo, na kailangan silang magpatuli para maligtas. Doon na po nagkaroon ng usapin. Sa pagitan nila Apostol Pablo at dito po sa mga Hudyo na ginagawang requirement yung pagtutuli para maligtas daw itong mga hentil. Ngayon, para ma-settle po yung dispute, dumulog po sila sa konsilyo sa Jerusalem. Dinala ang usapin sa Jerusalem dahil naroon ng mga apostol, naroon ng mga matatanda. Ngayon, dahil eto na po, nagkakaroon sila ng talakayan, doon na po tumindig si Santiago sa Gawa 15, 19 hanggang 20. To cut the story short. Dahil nagkakaroon na po ng usapin, may nagsasabing kailangan pang magpatuli ang mga hentil para maligtas sila. Ang itinuro ng Apostol Pablo dahil sa biyaya, kagandahang loob ng Diyos, hindi naman sa mga gawa na ginagawa natin para tayo maligtas. Ito na po ang naging hatol ni Santiago para matigil na po yung nangyayaring pagtatalo-talo
dahil dito'y ang hatol ko ay huwag nating gambalain yaong sa mga hentil ay nangagbabalik loob sa Diyos. Kundi sumulat tayo sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan at sa pakikiapid at sa binigti at sa dugo. O ano po ang dapat nating maunawaan tungkol po sa mga binasa nating talata? Ito po, sinabi ito ni Santiago. Ibinigay niyang hatol ito, kanino? Sa mga nagbalik loob na sa Diyos, sa mga hentil na sumampalataya kay Jesus Christ na kaanib na sa loob ng iglesia. Amen. Amen po ba? Mga nabautismuhan na itong mga hentil na ito. Dahil sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, kaya lang may mga magugulo na mga Hudyo na gusto nilang mangyari dahil sila'y mga tuli, dahil sila'y nanggaling sa relihiyon ng mga Hudyo, doon sa mga katuruan ni Moises. Gusto nilang mangyari, magpatuli rin itong mga hentil para sila maligtas. Ngayon, yung usapin na yan, pinag-usapan sa Jerusalem. At para matapos ng usapin, nagbigay ng hatol si Santiago. Ang hatol niya, ang mga hentil na ito na nagbabalik loob sa Diyos, mga kapatid na natin kay Kristo, huwag na natin silang gambalain. Ito na lang ang ating ipapagawa sa kanila na sila'y magsilayo sa mga ikahahawa sa Diyos-Diyosan, sa pakikiapid, sa binigti, sa dugo. Ito po, sa loob na po ng iglesia, pinag-usapan yan. Itinuro ito sa mga kapatid na sa loob ng iglesia. Sa grupo ni Brad Eli, hindi ka pa miyembro, itinuturo na ni Brad Eli yan. Bawal ang piyesta. Bawal yung pagkain ng binigti, pagkain ng dinuguan, yung pakikiapid sa espiritu na yan, sabi ni Brad Eli. Nakita ninyo yung kaibahan nung nasa Biblia at nung nasa doktrina ni Brad Eli? Kaya nga yung marami po, pag nadinig yung bawal ang piyesta, mga Katoliko yung nakinig, mahilig sa piyesta. Lalo ngayon, sa buwan ng Mayo, marami na pong mga piyesta-piyestahan, umaatras Bawal pala piyesta dyan sa group ni Brad Eli. Atras sila! Hindi sila magtutuloy sa pagbabautismo. Napigilan yung kanilang pagbabalik loob sa Diyos dahil dito sa mga itinuro ni Brad Eli na hindi pa naman dapat na ituro pala. Nagkakaintindihan po ba? Pwede ho bang mag-amen yung mga naintindihan po yung punto ni Brother Willie na yan? Basahin niyo po yung Gawa 15:1 hanggang 29. Itinuro lang ito sa mga nagbalik loob na sa Diyos, yung mga nabautismuhan na, mga kapatid na sa iglesia. Sa grupo ni Brad Eli, hindi ka pa nabautismuhan, itinuro na agad. Kaya nga po dito sa atin, ako po, ang binabautismuhan natin dito, sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, ang tanong sa akin, lalo ng mga nanggaling sa grupo ni Brad Eli, Brad Willie, may mga doktrina ba? Meron din. Kaya lang, yan po ay gradual. Gradual po, bahagya-bagya, unti-unti natin itinuturo sa mga kapatid sa iglesia. Pagka po mga baguhan pa sa pananampalataya, gatas muna. Gatas. Ngayon, pagka naman, may gulang na sa pananampalataya, pagkaing matigas. Amen. Ganun po yung paraan ng pagtuturo ng Apostol Pablo. Pagka mga sanggol pa kay Kristo, ibig sabihin, mga baguhan pa sa pananampalataya, gatas muna ang ipinapakain.
Pag tumatagal na sa pananampalataya, nagmamature Christians na, saka po ibibigay yung mga pagkaing matigas. Ito ho bang binasa nating Gawa 15, 19, 20 na yan? Yan ho ba'y gatas o matigas na? Sagot nga po kayo. Sige po, giintay po ako sa mga nasa Facebook, nasa YouTube. Yan bang itinuro na yan na bawal ng piyesta, bawal yung mga dinuguan na yan, bawal yung biligte, yan ho ba'y gatas ba yan o pagkain matigas? Ang nangyari si Brad Eli, nasa labas pa ng iglesia niya, sa grupo niya, ito na ho agad ang pinapakain. Kaya maraming nabubulunan yan Maraming nabibilaukan, tawag ng nanay ko, nabibilaukan. Kasi, wala pa naman sa tiyempo para yan ituro mo sa mga nasa labas ng iglesia. Do you get my point? Paano kaya si Brad Eli natanggap ng marami na most sensible preacher? Most sensible preacher si Brad Eli, hindi nga niya napansin na si Santiago, yung sinabi niyang ito, inaddress niya sa loob ng iglesia. Mga kapatid sa iglesia, ang tinutukoy dito ni Santiago. Palibasa, Brad Eli Soriano, hindi napansin. Ang nakapansin, si Brad Willie Santiago. Tama po. Si Santiago may sabi niyan Kaya, ang nakapansin, si Brad Willie Santiago. Si Brad Eli Soriano, hindi niya napansin yun, hindi niya nakita yun. Nung buhay si Brad Eli, nilalait po yung apelyido ko Di po ba? Mina-murder masyado ni Brad Eli, saka ng mga fanatics yung Santiago sabi ko, gusto nyo, magpatunayan tayo sa Biblia Yung Santiago nasa Biblia, yung Soriano, wala. Lalo naman yung Rason, wala. Hello? Nung araw kung bangantyaw itong mga fanatics kasi ganun si Brad Eli sa pasalamat pagka binabalahura yung apelyido ko Sabi ko, proud ako sa apelyido ko Proud ako dyan. Bakit? Yung apelyido ko nasa Biblia. Santiago. Hanggang langit. Yung Santiago, nakaukit ang pangalan doon sa langit. Yung Soriano, yung Rason, wala. Kasi sa langit po yung pangalan ng 12 apostol, nandun nakaukit yun kaya sabi ko mina-murder nyo, binabalahura nyo apelyido ko, Santiago, tinan nyo. Sino kaya nakapansin yan? Yang hatol ni Santiago. Hindi si Soriano nakapansin, si Santiago din. Maliwanag po ba? Hindi naman ho sa hindi naman ho sa pagbubuhat ng sariling bangko. Kasi si Santiago ang nagbigay ng hatol, ang nakapansin, Santiago din. Yung Soriano, hindi napansin. Lalo yung Rason, walang mapapansin yun. Ngayon, balik po tayo sa ating masayang talakayan. Dito po sa ating pinag-uusapan, yung bantay ng bilangguan, sumampalataya sa Panginoong Hesukristo. Pati yung kanyang sangbahayan, yung kanyang pamilya. Ang sinabi po sa kanya, manampalataya ka sa Panginoong Hesus at maliligtas ka. Ano dapat natin maintindihan? Ang kaligtasan po nakabatay sa pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Amen.
Pag sumasampalataya sa Panginoong Jesucristo, meron ng kaligtasan. Naintindihan niyo po ba yun? Para maligtas, kailangan sumampalataya sa Panginoong Jesucristo. Ngayon, pagkatapos mong maligtas, ito yung water baptism, ibibigay sa iyo. Naintindihan niyo po ba yon? Yan ang nangyari sa bantay ng bilangguan at sa kanyang pamilya. Nang sila sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ito na kaligtasan na ipagkaloob na. Kasi ang kaligtasan ay nakabatay sa pananampalataya sa tagapagligtas. Ngayon, pagkatapos mong maligtas sa pamamagitan ng pananampalataya, ang kasunod po, water baptism. Kasi sa water baptism mo, maipapahayag, mai-express mo ang iyong pananampalataya. Act of faith, ang water baptism. Nagkakaintindihan po ba tayo? Sa ibang iglesia, binabaliktad nila para ikaw ay maligtas, tanggapin mo ang water baptism. Mali. Ang water baptism, ipinapatanggap yan sa mga naligtas na. Amen. Amen po ba? Pwede po bang mag-amen? Yung mga nasa Facebook 45, YouTube 60. Pwede ko po bang mahingi ang inyong pagsang-ayon? Yung bati, sumampalataya sa Panginoong Jesucristo, ligtas na yun. Kaya yun ay binautismohan na sa tubig. Nauna na po yung kaligtasan. Yung bantay ng bilangguan, yung kanyang pamilya, dahil sa pananampalataya kay Jesus Christ, may kaligtasan na yun, naligtas na yun. Kaya yung water baptism, ipinagkaloob. Sa ibang iglesia, ang itinuro po kabaligtaran. Gusto mong maligtas, tanggapin mo water baptism. Kasi yung water baptism, makakapagligtas yan. Mali. Maling-mali po yun, mga magulang at mga kaibigan. Si Jesus Christ ang tagapagligtas. Sampalatayanan mo si Jesus Christ, tanggapin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas, may kaligtasan ka na. Ngayon, dahil ikaw ay naligtas na, ito water baptism, tanggapin mo para maipahayag mo in public ang iyong pananampalataya sa Panginoong Jesucristo. Amen. Malino po, masala po. Kung may kapampangan dyan, intindihan nyo po. Papanoorin mo yung video ni Brad Eli. Masyado yung yung grupo ni Brad Eli na yan, yung sila Mel. Tinetreasure nyo masyado ang videos ni Brad Eli na ang inyong paniniwala yung video na yan ay sapat para maligtas ang mga tao. Naku, mapapahamak ka ang marami dahil sa mga videos ni Brad Eli. Yan ang pinang-uuto sa mga miyembro Kahit wala na po ang kapatid na Eli, nandyan po ang kanyang mga naiwang mga turo, mga videos niya ng mga doktrina, sapat na yan para makahikaya at maligtas ang mga tao. Pag-aralan nyo po is makapagpapahama yung mga videos ni Brad Eli kasi mali. Mali yung kanyang binibigyan ng diin. Hindi ang Panginoong Jesucristo ang nabibigyan ng diin sa mga turo ni Brad Eli. Ang nabigyan ng emphasis yung water baptism. Makakapagligtas yung bautismo sa tubig. Makakapaglinis ng kasalanan ang bautismo sa tubig. Mali! Walang kapangyarihan ng water baptism para magligtas.
Walang kapangyarihan ng water baptism para maglinis, maghugas ng kasalanan ng tao, kundi ang dugo ng Panginoong Hesukristo. Amen. Si Jesus Christ ang tagapagligtas, hindi ang water baptism. Kaya lang tayo nag-a-undergo sa water baptism kasi yung water baptism, yan po ay ang iyong public declaration of your faith. Pagpapahayag mo sa publiko ng iyong pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. At yan po yung proseso na dinadaanan para maging alagad ng ating Panginoong Hesukristo. Nagkakaintindihan po ba? O ngayon, kilala na po natin yung mga karapat-dapat na mabautismohan, sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Ang tanong naman natin, sino naman po yung authorized magbautismo? May karapatan na magsagawa ng water baptism. Yan bang grupo ni Brad Eli na yan, yung mga bautisador dyan, ay mayroong karapatang magbautismo, magmula sa kanilang bagong leader? Handa na po ba kayo, mga magulang at mga kaibigan? Ready na po ba kayo na tingnan natin sa Biblia kung mula dyan sa inyong kuya, tapos nandyan yung mga bautisador, sila Dani, sila Resty, Sunny, Rodel, Jose, yung mga ministro na nagbabautismo dyan, meron ba kayong karapatan na magsagawa ng water baptism? Kasi pag wala kayong karapatan, nagpapagod lang kayo. At nagliligaw lang kayo ng mga tao. Yung water baptism po, dapat ang bautismuhan sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Kaya ko nga po ito'y ginawa ng series, yung water baptism na yan. Kasi marami pong interesado pong magpabautismo dito. Sabi ko, sige, talakayin ko yan sa Facebook Live, sa programa, at magkakaroon tayo ng announcement kung kailan natin gagawin ng water baptism. Siguro po, makatapos na ang eleksyon, itong buwan ng Mayo. Mananawagan po tayo ng water baptism para mapagsabay-sabay na po natin yung mga interesado pong magbabautismo. Ngayon, dapat malaman natin sino yung may karapatang magbautismo. Sino yung authorized na magpatanggap ng water baptism. O basahin po natin. Basahin natin sa aklat ng Mateo 28, 18 hanggang 20. Ito po ang ating mababasa. Ang may karapatang magbautismo. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kanyang kinausap na sinasabi, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Kausap ng Panginoong Hesukristo yung kanyang 11 alagad. Nung siya mabuhay na maguli bago siya umakyat sa langit. Sabi ng Panginoong Hesukristo, ang lahat ng kapamahalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ano ngayon ang sabi niya sa kanyang mga kausap na alagad? 19. Dahil dito, yun palang kapamahalaan ng ating Panginoong Hesukristo. Ito pala'y naisalin niya sa kanyang mga kausap na mga alagad. Hello? Yung authority ng ating Panginoong Hesukristo, na i-impart niya sa kanyang mga alagad. Isinalin niya yung kanyang karapatan, yung kanyang kapamahalaan dito po sa kanyang mga alagad na kausap. Ang sabi niya, dahil dito, magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ayan, ito pong mga alagad
na mayroong kapamahalaang galing sa Panginoong Hesukristo, inutusan niya. Gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa na sila inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. 20. Na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na iniutos ko sa inyo. Ito palang mga alagad na kinakausap ng Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng kapamahalaan para magbautismo. Sila pala yung mga may tungkulin na yung mga iniutos ng Panginoong Hesukristo sa kanila na mga alagad, ituro din nila sa mga tao. Dapat, kung ano po yung utos ng Panginoong Hesukristo sa mga kausap niyang alagad, alam nilang ituro din itong mga utos na ito at dapat masunod din ng kanilang mga tuturuang mga alagad. Tama po ba? Naintindihan niyo po ba yung Mateo 28, 18 hanggang 20? Ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo, binigyan niya ng kapamahalaan para magbautismo, gumawa ng mga alagad. Ngayon, itong mga alagad na ito na may kapamahalaang magbautismo, meron silang mga utos na tinanggap mula sa Panginoong Hesukristo. Na yung utos na yon, dapat alam nilang ituro din at dapat ding masunod ng mga tuturuan nila. Ngayon po, ang tanong natin ganito. Ano ba yung mga utos na tinanggap ng mga alagad mula kay Jesus Christ? Kaya yung authority nasa kanila. Makikilala po natin yung mga alagad na may authority pag nakita natin na nasusunod po nila yung utos na tinanggap ng mga alagad na kausap ni Jesus Christ. Ano po ba yung mga utos na yon sa mga alagad na kausap niya? Na dapat, kung ikaw ay kabilang sa mga alagad na yan, may authority ka rin. Kung nagagawa mo yung mga ipinag-utos ng Panginoong Hesukristo. Basa sa aklat ni San Lucas 9:1 hanggang 2. Ito po ang ating mababasa. At tinipon niya ang 12. Ito po yung 12 alagad. Binigyan sila ng kapangyarihan at kapamahalaan sa lahat ng mga demonyo upang magpagaling ng mga sakit. 2. At sila'y sinugo niya upang ipangaral ang kaharian ng Diyos at magpagaling ng mga may sakit. Ano po ang utos ng Panginoong Hesukristo na tinanggap ng kanyang mga alagad? Ang utos po pala na yun, ipangaral ang salita ng Diyos, ipangaral ang kaharian ng Diyos, at magpagaling ng mga may sakit. Amen. Amen po ba sa ating mga kasama sa Facebook at YouTube? Ang mga alagad ng Panginoong Hesukristo, inutusan niya mangaral, tapos magpagaling ng mga may sakit. Sila po yung may authority na magbautismo, gumawa ng mga alagad. Pagka po tayo, meron tayong napakinggan na mangangaral. Nasa radyo, nasa telebisyon, nag-YouTube, nagpe-Facebook. Tingnan natin, nangangaral ba ng salita ng Diyos? Check. Nagpapagaling ba ng mga may sakit? Check. Yun ang may karapatang magbautismo. Amen po ba? Kasi ganyan po yung mga alagad ng Panginoong Hesukristo. Mateo 10:7 hanggang 8. Tingnan niyo po ang katunayan. Yung mga alagad nung sinugo para mangaral. Hindi lang pangangaral, hindi lang magsasalita, hindi lang dadaldal. At samantalang kayo nangaglalakad ay magsipangaral kayo na mga nagsabi, ang kaharian ng langit ay malapit na. 8. Magpagaling kayo
ng mga may sakit. Magpabangon kayo ng mga patay. Maglinis kayo ng mga ketong. Magpalabas kayo ng mga demonyo. Tinanggap ninyong walang bayad, ay ibigay ninyong walang bayad. Nakita niyo po ba yan? Yung mga alagad, inutusang mangaral, inutusan din pong magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng mga demonyo. Tama po ba? Tama po ba? O kaya, interesado po kayo sa water baptism, gusto po ninyong matanggap yung bautismo sa tubig. Kanino po kayo magpapabautismo? Sino po yung authorized magbautismo sa tubig? Abe, yung mga alagad na dapat makita natin na sila'y nangangaral at nagpapagaling. Amen po ba? Tingnan niyo po si San Felipe sa Gawa, yung nagbautismo sa bating. Tingnan niyo po kung qualified si Felipe na magbautismo. Sa Gawa 8:5 hanggang 7. Tingnan niyo po si San Felipe. Hindi naman siya apostol, Siya po'y diakono sa unang iglesia. At bumaba si Felipe sa bayan ng Samaria at ipinangaral sa kanila ang Kristo. Ipinangaral ni Felipe sa bayan ng Samaria ang Panginoong Hesukristo. Tuloy. At ang mga karamihay na nagkakaisang nangakikinig sa mga bagay na sinasalita ni Felipe. Pagkarinig nila at pagkakita ng mga tanda na ginawa niya. Tuloy. Sapagkat sa maraming may mga karumal-dumal na espirito ay nangagsilabas sila. Nagpalayas pala ng masasamang espiritu si Felipe doon po sa bayan ng Samaria na nagsisigaw ng malakas na tinig. At maraming lumpo at pilay ang pinagaling. Napansin niyo po ba yung mga binasa nating talata? Si Felipe, alagad siya ng Panginoong Hesukristo, tama po ba? Ngayon, may authority ba si Felipe na magbautismo? Meron. Bakit? Kasi nakita natin kay Felipe yung pangangaral ng salita ng Diyos na may kalakip na pagpapagaling. Amen. Amen po ba? Amen naman po yung mga sang-ayon dyan. Si Felipe, siya po ang nagbautismo sa bating. Gawa 8:35-38, yung binasa natin kanina. Ngayon, ito po'y binabasa rin sa grupo ni Brad Eli. Yung mga bautisador, binabasa yan. Tanong naman natin sa kanila, kayo ba'y nangangaral? Wala ngang nangangaral sa inyo Yung video ni Brad Eli ang ginagamit niyo sa pangangaral tapos, sa Biblia, dapat nangangaral ng salita ng Diyos at nagpapagaling. Meron bang pagpapagaling dyan? Wala naman Tutol nga si Brad Eli sa pagpapagaling sa panahong ito Sa demonyo raw yung mga nagpapagaling na yan. Yung mga himala na yan. Kaya dapat nating makita? Walang karapatan, walang authority na magbautismo yung inyong kuya at lahat ng inyong mga ministro dyan. Hindi sila qualified, hindi sila authorized at invalid yung water baptism dyan. Kaya halimbawa, pinagmamalaki ninyo, libo-libo na babautismuhan. Invalid naman yung water baptism kasi walang karapatan yung inyong mga bautisador. Ngayon, si Brother Willie Santiago, meron ho bang authority para magbinyag o magbautismo? Pasado po ba si Brother Willie doon sa criteria ng mga may karapatang magbautismo para gumawa ng mga alagad? Kasi ang sinasabi sa Bibliang criteria na ipapangaral ng salita ng Diyos ang mabuting balita. Tapos sa pangangaral ng mabuting balita, meron kang makikitang mga himala, may mga pagpapagaling ng mga may sakit. Amen.
Amen po ba? O dito po sa ating programa, marami na po bang pinagaling dito ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ni Brother Willie? Marami na po ba? Nandiyan po yung mga videos, mga testimony noong mga pinag-pray natin na gumaling. Hindi naman si Brother Willie ang nagpapagaling. Ang Panginoong Hesukristo sa pamamagitan ng Holy Spirit, ginagabayan lamang po't sinasamahan si Brother Willie para maipagkaloob ang kagalingan sa mga may sakit at may mga karamdaman. Amen! Amen po ba? I hope maliwanag po sa atin yung mga punto na ating binigyan ng pansin ngayong gabi. Sino po ang karapat-dapat na mabautismuhan? Sumasampalataya sa Panginoong Hesukristo. Sino naman ang may authority na magbautismo sa tubig? Yung mga ngaral na ipinapangaral ang mabuting balita sa mga tao na may kapangyarihan na mula sa Diyos para magpagaling ng mga may sakit, para dyan po sa mga himala na yan. Nagkakaintindihan po ba tayo? Kaya yung mga interesado po na tumanggap ng water baptism, hindi ho kayo nagkamali. Dito po sa programang ito kayo lumapit. Kasi yung sinabi ng Panginoong Hesukristo na yung mga alagad, gagawa ng mga alagad, sino po yung mga may authority? Tingnan mo. Tingnan mo yung criteria na dapat naroon sa isang mangangaral, tagapagturo, na ipapangaral ang mabuting balita. Hindi ba mabuting balita ipinapangaral ko sa inyo? Na ang Panginoong Hesukristo binayaran ng kasalanan nating lahat. Siya na tumubos ng lahat ng ating mga kasalanan, kaya tayo, hindi na tayo magbabayad pa sa ating mga kasalanan. Kaya tayo mayroong kaligtasan na walang bayad, libre po ang kaligtasan na ipinagkaloob sa atin ng Panginoong Hesukristo. Tapos, si Jesus Christ hindi lang mga kasalanan ng binayaran, pati sakit at karamdaman. Binayaran din niya. Hindi ba mabuting balita yan? Brother Jason Golo, paano naman ako mababautismo ni malayo naman ako sa inyo, Brad Willie? Di hintayin po natin yung pagkakataon na ako ang makarating dyan sa inyong lugar, o meron akong maipadala po dyan, o kung kayo naman ay magawi dito, sa lugar ko. Yun lang naman po Kahit naman sa mga nasa abroad. Yun din ang sinasabi ko. Pwedeng pag-uwi nyo po ng Pilipinas, nagbakasyon kayo, sumaglit kayo dito sa Plaridel, Bulacan, babautismuhan ko kayo. O ako naman, kung ipagkakaloob ng Diyos na makarating sa inyong bansa, di dyan natin gawin ang water baptism. Kasi yung kaligtasan naman po nasa isang sumasampalataya ngayon, pag naligtas ka na, ito yung water baptism, maipagkaloob sa'yo, matanggap mo kung may pagkakataon kang matanggap. Tama po ba? Maliwanag na po ba yan? Sana naintindihan nyo na po yung tungkol sa water baptism. Ngayon, yung ating mga prayer requests. 11:00 na po. Tayo po ay mag-overtime ng kaunti para po sa mga prayer requests na atin po ngayon bibigyan ng pagkakataon. Kay Noemi Nebres Visitasyon. Brother Willie, pa-request po ako ng prayer para po sa pinsan ko na si Julita M. Fronda na may asthma at sakit sa kidney. Salamat po sa Diyos at sa inyo po, Brother Willie. Sige po, magtaas po tayo ng ating mga kanang kamay. Sa pananampalataya po, maipag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, asthma at sakit sa kidney ay inuutusan na umalis sa katawan ni Julita Fronda. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Julita Fronda. Be healed and be restored in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen.
Sige po, makikibalita po tayo dyan sa ating ipinag-pray na si Julita Fronda. Next po na prayer request. Ito po ay kay Kuya August TV, kay Roda Baha. Meron po fatty liver, plastic anemia, sugar at problema sa dugo. Sige po, ipag-pray po natin itong si Roda Baha ba to? Baha o Badja? Baha, no? Baha. Okay po, maipag-pray po natin. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, fatty liver, plastic anemia, mataas na sugar, at problema sa dugo. Lahat ng yan ay inuutusan na umalis sa katawan ni Roda Baha. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang lubos na kagalingan. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ito naman po ay kay Meg Severino. Prayers po for Emmanuel Severino, magising na from comatose. Gumaling ang problem niya sa puso na aortic stenosis. Sige po, ipag-pray po natin ito. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan comatose. Problema sa puso, aortic stenosis ay umalis sa katawan ni Emmanuel Severino. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa puso, ipagkaloob din na magising na, magkaroon ng malay mula sa pagkakomatos si Emmanuel Severino sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Ito naman po ay kay Sister Marites Cuen, breast cancer po, kay Felisa Lade. Sige po, sa pangalan ni Jesus, inuutusan ng breast cancer, umalis sa katawan ni Felisa Lade. Sa dugo ni Jesus, pinapatay, pinupuksa ang lahat ng cancer cells sa buong katawan ni Felisa Lade. Sa dugo ni Jesus, ipagkaloob ang kagalingan sa buong katawan ni Felisa Lade. Be healed in Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Yan po ang mga prayer request na pinagbigyan po natin dito po sa ating programa. At makikiusap lang po ako kung pwede po, balitaan niyo po kami dito sa programa. Mag-update po kayo ng inyong kondisyon. At kung kayo po'y tumanggap ng kagalingan sa Panginoong Hesukristo, instant healing or gradual healing, yan po ay ating ipagpasalamat sa Panginoong Hesukristo. Gawa po tayo ng video testimony. Huwag tayong mahiya, ipamalita natin ang kabutihan na ginawa sa atin ng ating Panginoong Hesukristo. Ngayon po, bago tayo tuluyang magtapos, sumabay po kayong magtaas ng inyong kanang kamay. Utusan na po natin ang anumang sakit, karamdaman sa ating katawan at sa ating mga mahal sa buhay. Kayo na po magbanggit kung anong sakit yan. Diabetes ba yan? Yan ba arthritis? Yan ba rheuma? Sakit sa puso? Sakit sa baga? O, kayo na po ang mag-mention kung anong sakit yan. COVID-19 ba yan? Sa pananampalataya po, magtaas tayo ng ating mga kanang kamay. Sa pangalan ni Jesus, sa dugo ni Jesus, inuutusan, umalis sa ating mga katawan, sa ating mga mahal sa buhay, anumang sakit at karamdaman. Sa dugo ni Jesus, pagkaloob, kagalingan, kasiglahan, kalakasan, sa ating mga katawan at sa ating mga mahal sa buhay. In Jesus' mighty name. Thank you, Lord Jesus Christ. Amen. Sige po, yung mga sumabay din po dyan sa ating ginawa na pagtataas ng kanang kamay. Kung meron po kayong naramdaman na bumuti, guminawa, gumanda ang inyong pakiramdam, gumaling po kayo, wag po kayong mahihiya na kayo po ay magpasalamat sa ating Panginoong Jesucristo. Sige po, yung inyong mga tanong na yan, lalo yung 1,000 years na yan, paghahari ng mga banal,
Sa ibang pagkakataon po natin, sasagutin, binasa ko lang. Ngayon, kung kayo po'y may nadinig na turo mula kay Brad Eli sa 1,000 years, kung pwede po'y kalimutan nyo na. Para hindi na ho maguluhan ang inyong isip. Yun lang po, bago ko po talakayin yung tungkol sa milenyo, 1,000 taon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo. Kung kayo po'y naturuan ni Brad Eli dyan, meron kayong mga nadinig sa kanyang mga katuruan para sa 1,000 taon, mas makakabuti po, itapon nyo na po sa basurahan. Kalimutan nyo na po lahat ng iyon dahil talaga hong masakit sa ulo yung paksa ni Brad Eli tungkol sa 1,000 taon. Para madali po kayong matuto, matanggap nyo po yung ating magiging pagtalakay sa 1,000 taon. Yun ang first step. Kalimutan nyo, itapon nyo sa basurahan ang turo ni Brad Eli tungkol sa 1,000 taon ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Sige po, ang bilin ko po ngayong gabi sa lahat ng nanood sa atin sa Facebook at YouTube, bago tayo matulog, humiga sa ating mga higaan, manalangin muna tayo at magpasalamat sa ating Panginoon. Sa umaga naman po, sa pagising natin, unahin pa rin natin gawin. Manalangin, magpasalamat sa Panginoon. Good night! God bless po sa ating lahat.